Ang video natin ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng Studio Light 200 watts. So yan. So nakasaksak na po yan sa outlet. So dito walang display. Naka-power on na siya. Ang problema nito guys, nagbi-blink lang po yung LED bulb. So yan. Yan yung susolve natin. Hanapin natin yung sira nito guys. So manood lang kayo guys para makuha ninyo ang tamang pag-repair ng Studio Light. So ito na guys, nabuksan ko na. So, makikita na natin yung board na sa loob. So yan. Na test ko na ito before guys. Good naman yung mga capacitor niya, yung ibang mga pyesa. Yung fuse na good naman. Tapos yung MOSFET niya good naman siya. So baka nandito yung sira guys sa controller niya o yung driver niya. So baka nandito, pero walang replacement nito guys. So ang ginawa ko guys, nag-order na ako sa online itong mga IC, tatlong IC yan. So yan ang in-order ko. So ito yung troubleshoot natin para matry natin kung gumagana pa ba ito. So far na-test ko na itong mga piyesa ng iba, yung mga resistor, diode at saka capacitor niya, good naman. So nandito sa IC yung problema. So ito yung babaklasin natin, papalitan natin ng bago. So may na-order naman ako guys, ito galing China. So ito yung papalit natin dito para hindi na magbi-blink yung LED bulb. So simulan natin guys, manood lang kayo. Yan guys, natanggal natin yung isang IC. Yan, ito natanggal natin isa. Tapos ito yung binaklas ko. Ito yun. Hindi makikita yung part number kasi napakaliit. So ito yung tinanggal natin. So pinalitan, bago na yan. So try natin i-switch on kung ano ang result na LED ngayon. So try natin i-on. So ayan guys, nag-iba na yung blinking niya. Ayan. So ayan naman ang isosolve natin. So try natin tatanggalin itong isang IC, tapos try natin ulit mamaya i-on kung ano naman ang result. Ito napalitan na natin. So itong dalawa hindi pa. So ito ang kasunod nating tatanggalin mamaya. So antabay lang kayo guys. So ito na guys yung dapat papalitan natin kung ang Studio Light natin is blinking na. So itong tatlong IC guys, papalitan lang yan. Sure, para mabago ang lahat. Kasi walang available na replacement nito. O kagaya nito na board. Ito po ay driver. So papalitan lang po ng tatlong IC. So yan. Ang last na pinalitan ko guys is ito, banda rito. Kaya gumana na ulit. At saka nagpalit na rin ako ng bagong capacitor banda rito. At saka itong MOSFET dito guys, pinalitan ko na rin. May mga number naman na makikita.
So, pwedeng makabili sa online. At saka, yung diode sa ilalim, pinalitan ko na rin. So, matitest nyo naman yan. Pero usually guys, ang nasisira sa blinking is ito lang talaga ang driver. Itong mga IC. Pero ito, pag-repair ko nito, complicated na. Marami nang sira. Kaya iniisa-isa kong matrace. Kaya yun, nakuha na. Dalawa itong unit guys. Ito yung isa. The same pa rin yung issue. So, papalitan ko din ito ng IC. Blinking pa rin. Tsaka pinalitan ko na rin ng mga itong dalawang capacitor bago na to. Tsaka yung diode malapit sa sa ilalim ng driver pinalitan na rin. Tsaka itong MOSFET bago na rin. Ito yung heatsink niya para gumana. Ito guys, try natin na isaksak sa source natin nandun. So ito yung mga MOSFET na pinalit ko guys. May mga part number naman kaya nagkakabili tayo. So yan, try natin saksak. Tsaka try natin i-power switch on. So yan guys, kita nyo ang monitor nya. So umiilaw na. Tsaka nandun sa ilalim yung fan motor nya. Gumagana na. Tsaka yan, umiilaw na siya. So ibig sabihin dyan guys, effective yung ginawa natin sa pag-ayos ng studio light na 200 watts. So yan, dalawang unit yan guys, same issue. So yung isa i-repair ko pa mamaya pagkatapos nito. So at least ngayon guys, napakita ko sa inyo kung ano yung possible na mga sira sa mga LED bulb sa studio light. So ganun lang po guys, kadali. So babalik ko na yan mamaya. So sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. At pwede nyo ma-apply sa pag-DIY na pag-repair ninyo guys. So don't forget to subscribe. At like and share na din po. At don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat.